Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, sa magandang araw ng Martes pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin pong nakatutok sa Energy FM. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan, Metro and Mega Manila. O, diba? Mahal na mahal ko kayo. Dahil sa sobrang pagmamahal namin sa inyo. Paano diba? Magkakasabi mo na mahal ko kayo? Mahal na mahal ko kayo. Ang lakas na makalumang bakla. O, diba? Na nakakaloka. Ay, Mara, na-enjoy mo ba yung ating dinner last night? Yes! Diba? Ang saya kaya kagabi. As in talagang muli na naman nabuo ang buong puwersa ng Energy FM Shop. Ang tagal na, no? Tapos sabi ni Papa Jackson, gawin daw natin yun quarterly. Yes. Ang pagkakarinig ko, monthly. Kaya nag-react agad siya. Quarterly nga, diba? Pwede naman daw kahit linggo-linggo, basta KKB. Oo, pwede naman. Pero matitiis po ba kami? Di ba nakita mo kami kompleto, masaya ka? Oo, di ba? As in, tas ang saya-saya lang natin. Di ba? Tapos si Jim kumain ng, alam mo yun, hilaw. Na. Oo, hindi ko siya kinaya. Yung mga nakatuhog. Oo, nalulutuin pa. Iniihaw yun. Ba't mo kinain ng hilaw yung hipon? Pero ang sarap talaga ng tulog ko. Ah, talaga? Uy, nakatatlong balot ako tas 2 baso ng beer. Ay, ako naka-4. Diba? Nabalot. Bilib na talaga ako kay Kapitana Sisa. Tapos siguro nagbalot ka na, naghipon ka pa. Yes, 1 kilo yun. 1 kilong hipon. My gosh. Tapos di ba naglitsyon pa? Litsyon baka, litsyon baboy. Tsaka litsyon belly. Oo, grabe. Diba? Lahat ng mga, alam mo yun, pwede kong ikamatay. ang buong bibig natin kahapon, walang pupunta ng Cardinal Santos. Yes. Lahat, kung magkakagabi ay hinamong ko. Oo. Sabi ni Kamatayan, bida-bida. Pag kinalawit kita, tanggal angas mo. Ay, pero kahapon kasi marami nagtatanong, bakit nga ba tayo nag-gather? Wala na, gusto lang namin kumain. Oo. At saka syempre, ano na din to, parang send-off party. Yes! Ni Sheena. Dahil si Sheena ay officially ngayong araw ay hindi na muna siya natin mapapanood. Nag-leave dahil kailangan niya pong mangitlog. Oo. Magsilang ng bibe. Ganon. So, January na po natin makakapiling muli si Sheena. Correct. Diba? Na nakakaloka. Kaya lahat ng bati binati na sa Merry Christmas, Happy Birthday, diba? Happy New Year. Correct. Magbo-birthday pa man din yan ngayong September. Correct. Diba? But anyways, ang mga pangga, ano na chika mo? Ay, naku, ang ating chika for today's video bago tayo mamigay ng 5 tickets. Oo. Michael V. nadawit sa pagharap ni Sara Diskaya sa Senado. Aba, bakit naman, Mare? Oo. Ilang oras na ang nakalilipas. Ayan si Michael V. Bakit? Ilang oras na ang nakalilipas, Mare. Lamang ang nakalilipas, buhat ng matapos ang pagharap ni Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry para sa investigasyon sa maanumalyang project ng DPWH ng flood control project na naganap kahapon. Ngayon, Mara, nakakaloka. All is well. Smooth. Correct. Si Sara Diskaya nga, parang cool lang. Tama. Sinasagot niya yung mga question ng mga senador. Ang hindi ko kinaya, Mare, pagkatapos, Mare, ng hearing, nag-viral, Mare, sa X, ang picture ni Sara Diskaya, oo nga naman, kamukha niya si Mr. Asimo ng Itbulaga. Ay, Itbulaga? Bubble Gang! Naloka ang taong bayan, Mare. Lalo na ako, Mare. Alam mo, abang nagdadrive ako nung sinend sa akin, tignan mo, hawig nga. Oo nga, hawig si nga niya. Asimo. Hiyang-hiya naman ako, no? Ayan pa! Hiyang-hiya naman ako sa'yo! Ayan, ang tara. Pero hanggang kagabi, Mare, ay trending pa rin sa X, ang pangalan. Pati sa social media account na Facebook. Tinutukan ng maraming Pilipino ang pagsasalita at pagbibigay ng linaw. Wala namang nunal si Mr. Asimo. Nunal kaya yun? Kasi Mare, di ba kung matatandaan mo, si Meme Vice Ganda, may siya dito nung, ano ba yung show niya?
Yung ano, girl boy bakla tomboy. Oo, na hindi pala nunal yun. Pasintabi sa mga kumakain. Julangot pala yun, tapos nilaps niya sa dulo. Ano, sa sobrang stress niya, nakasinga siya, ganyan. May dumi? Uy, nunal niya talaga yan, ate ko. The views and opinions of my partner. Wala tayong magagawa. Buting, hindi nga si Charo Santos ang nilagay dyan, diba? Tulad ng pag-aari niya, Mare, na 28 luxury cars. Ginagamit umano ng kanyang mga anak sa pagpasok sa pag-aaral. Sandaling napahinga, Mare, si Sarah sa mga batikos dahil natuon ang pansin ng mga netizen sa mga Disney princesses o mga Nepo babies. Pero kahapon ay pinag-usapan na naman si Sara Diskaya dahil sa pag-amin niya, Mare, na binili niya talaga, Mare. Ang alin? Yung Rolls Royce na sasakyan dahil sa payong. Pero Mare, nakakapagtaka lang, no? Kasi di ba doon sa interview, 40 plus yung sinabi niyang car? 40 O lang. 40. Actually, parang 30 plus. Di tapos, sabi pa niya, may service car pa may mga ano pa sila 30 plus yung na doon sa may garahian nila. Tapos parang sabi niya nga kay Julius Babaw noon, 30 plus, tas kinorek siya yata nung asawa niya, 40. Kaya nasabi niya 40. Yun. Kagaya nga na ibalita natin, Mare, kagaya na nasabi natin kanina, nagkaroon ng comic relief ang pag-iimbestigang ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee kay Sara Diskaya dahil sa obserbasyon ng mga malikhaing imahinasyon ng mga netizen matapos sabihin nila na kamukha ni Sara Diskaya si Michael B. Si kanyang karakter na Mr. Asimo sa pamosong show na Bubble Gang. Si Mr. Asimo na nagsabing, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ay, nako. Pero Mare, dapat sinasagot niya yung mga senador na gano'n. Pag may tanong, hindi niya sasagutin ng gano'n si Senator Jinggoy. Kaya kapag tinanong siya, Madam, diba? Totoo bang Kemerut? Hindi, ang sabi ni Senator Jinggoy, so binili mo yung mga sakyan na yan galing sa pera ng mga taxpayer. Anong sagot niya? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Maasim din. Maasim nga. Bakit para mas maasim sa atin? Kaya dapat pag tinatanong, binili mo ba yung keme? Hindi. Hiniram lang. Okay na yon? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pero Mare, hindi lang si Michael B. ang nakaligtas kahapon. Hindi rin pinaligtas ng mga netizen ang mga nagagalit na Pilipino, Mare, dahil last year sa kanilang, Mare, eto makinig ka maigi sa Christmas party ng St. Gerald Construction Company. Namigay din ng Rolls Royce. Mare, hindi yun ang hindi kinaya ng mga netizen. May mga listahan tayo ng mga kasi sabi ng mga netizen, lalagyan na daw ng uling ang alin? Ang kamay, Mare. Ng mga nag-perform dun sa Christmas party nila. Kasi Mare, nalagyan ng uling? Paano? Parang kumita yung mga artista galing sa kaban ng bayan, ganon. Yung pinambayad sa sa mga artista. Yung kampanya? Hindi. Nitong Christmas party nila nung 2024. Oo. Ang nakakaloka dun, Mare, eto yung mga listahan ng mga so magiging pwedeng accessory to the crime din sila? Hindi natin alam. Pero, subject sila sa pangbabash ng mga tao. Alam mo kung sino-sino? Sino? Si Negi at si Petit nandoon. Oh my God. So, nakatanggap sila? Ng talent fee siguro. Hindi, pero kasi trabaho naman yun, Mare. Diba? Bakit pa sabihin mong, hindi nila alam kung saan galing yung pinambayad sa kanila. Ito gusto mo tong second. Sino? Si Hans Kua nandun din. Ano na naman? Nandun din ang Fourth Impact, Mare. Ano na naman? Pag nakaharap mo si Mr. Asimo, ano sasabihin? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Mare, nandun din si Fourth Impact. Ayun yung apat na magkakapatid. Si Rojon Cruz. Ano na naman sinabi ni Hans Kua kila Diskaya? Mananalo sila. Si Hans Kua kaya ang nagsabi naman, mananalo kayo itong eleksyon. Di ba meron siyang makapal na ornaments ng pungsoy-pungsoy? Si Hans Kua kaya ang nagpungsoy ng office nila? Yung mga mamahalin nilang 7 million na Dapat ganito harap-halap. Ganito dapat mga kotse na mahal. Dapat category.
Hayop ka talaga. Si Rojan Cruz Mare at Court Impact bilang judge. Si Andrew E bilang bilang performer, Luis Manzano bilang host. Nakita din Mare si Aramina doon. Si Morissette Amon, si Bong Navarro. Wait. Si Aramina na dati niyang kaalyado last election bilang konsehal niya. Tama ba yun? Oo, nalot-lot din naman si Ara. Uy, pero alam mo, ang hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Ara nung last election. Na ano? Na hindi daw siya nahihiya naman kay Vico Soto. Kasi ang ka-close naman niya talaga, itong si Vic Soto. Kaya nga. Oh, diba? Direct. Sabi ni Mr. Asimo, hiyaw naman ako sa'yo. Diba? Kaya na-lot-lot. Oo. Meron pa doon, Mare, eto malupit doon. Nakita din doon si Jong Hilario, si Bong Navarro at ang Street Boys. At yung pinaka Street Boys. No, not V. Ang pinaka-highlight, Mare, yung last na hinalikan pa yung kamay. Ni Miss Sara Diskaya. Si Alden Richard. Magkano kayang TF doon ni Alden Richard? Oo, pero malaki ang binigyan nila pa premyo kasi parang mga employee nila yun eh. Nag-musical sila. Pero kasi giving them the benefit of the doubt since kumpanya naman yun. At saka matagal na, 20 plus years na sila sa industry. Kumpanya naman yun, malamang may kakayanan naman sila sigurong magbayad. Kasi marami din namang malalaking kumpanya na katulad niyan, meron din isang kumpanya dati na yung nandyan sa may Mall of Asia na si Meme Vice. Uy, alam mo, inano ko yun. Ay, yan ba yung binanggit sa atin nung isa nating kapatid dito? Hindi. Na yung bahay niya sa hindi na niya bahay. Yung kapatid ng sikat na vlogger. Iba. Kumpanya to na nandyan sa may MOA yun. Diba? Naging kliyente natin to, bagitin ko na yung Jolly. Diba? Bakit? Hindi, kung inimbitahan sila Meme Vice doon sa mga party-party nila. Kaya nga sabi ko nga, may mga malalaking kumpanya naman may kakayanan magbayad. Yes. Tsaka isa pa, wag natin masyado namang i-bash yung mga artista na ngayon na naglilipana. Kasi unang-una, trabaho lang po yung tinanggap nila. Pangalawa, kung sakali man magkaroon ng katotohanan ang investigasyon tungkol dyan sa mga flood control projects na anomalya, diba, is hayaan na muna natin ang batas natin na magdesisyon para dyan kung mapaparusahan na dapat maparusahan. Halimbawa lang, Mare, yung talagang pera na is galing sa nakaw. Alam ba ni Negi at saka ni Pitit na manggagaling sa nakaw yung pera? Hindi, diba? Tsaka hindi, diba? Kunwari inibitahan tayo baklita sa isang politiko. Ay, syempre, trabaho na ito, diba? Syempre, may pera, may bayad. Kami wala pakialam issue. Pero kayo pakialam sa pera. Alam ka naman, kasi ngayon mainit ang issue, tatanungin namin sa politiko. Nagnakaw po ba kayo? Galing ba to sa nakaw bago namin tanggapin, ha? O, diba? Aarte ka pa ba ng isang, alam mo yun, simpleng mamamayan na nagbabayad ng buwis, na kinakaltasan ng malaking buwis, diba? Aarte kapag may racket kang dumating. I know. Diba? Oo. Huwag nyo lang kaming ipatawag sa dahil. Yung mga masyadong malayo. Wala na. Nagpahinga na yung jet ski. Diba? Hiyaan mo na muna dito sa flood control. Correct. Huwag mag-ungkat. But anyway, Mare, hindi lang yun ang hindi kinaya ng mga netizen. Kasi ang grand prize, Mare, dun sa mga mananalong grupo, 350,000 pesos. Malaki. Sabihin talagang So, sasabihin na naman ng mga tao. So, yung pinampremyo na nakuha ng mga empleyado galing din sa pera ng bayan. Uy, tahasang sinagot yan ni Sara Diskaya kahapon kay Senator Jinggoy. Ano sabi? Kung yung pera ba ng taong bayan ang pinangbibili sa mga sasakyan ni Sara Diskaya, sabi ni Sara Diskaya, no. At sinabi ni Senator Marcoleta na ipaubayin natin sa ating mga tao ang pag-iimbestiga at pagdesisyon kung totoo ba. Tama. Kasi may investigation yan eh. May gagawin pang investigasyon yan at may susunod pang, alam ko September 8 yung susunod na pagharap. Na hearing. Oo. Uy, birthday yun ni Papa Jackson. At speaking of September 8, Mare, eto na mamimigay na tayo ng ticket. Eto na ang udyata. Ihanda ng inyong mga telepono. Diba? Tawag na sa 872-12429, 872-12429 kung gusto mong makakuha ng libreng 5 tickets sa advance screening ng 100 awit para kay Stella. Pwede rin tumawag sa 7001-7949, 7001-7949. Simple lang ang katanungan sa iyong pagtawag, Sinong aktres ang pinag-aagawan nina JC Santos at Kyle Echari
O, yan muna yung isang unang tanong natin, Yan yung unang tanong for the day. Ilang caller ba kukunin natin ngayon? Isa lang? Oo. Tapos isa ulit bukas? Ayan. Okay, may caller na po ba tayo? Meron na bang caller? 8721, meron daw. Anong line? Line ano? Line 1. Line 1. Okay. PLDT. Line 1. Line 1 Energy FM, hello. Hello po. Ay, parang nag-robot tayo. Teka lang, ayusin muna natin. Ang ating mga alagad sa pangkalawakan. Nandiyan ba kayo? Naririnig po ba kami? Yes po. Ate, lakasan mo yung boses mo. Yes po. Ano po ang pangalan? Catherine Nunez po. Catherine Nunez. Para saglit lang ha. Catherine, may naka-on ka bang radyo dyan? Sa headset po. Okay. Pwede mo tanggalin mo na yung headset na yan, Iha? Yes po. Okay, go. Yan, para hindi tayo nag-echo. Yan. Catherine, taga saan ka? Quezon City po. Saan sa Quezon City? Project 8 po. Project 8. Eto na katanungan. Nag-almusal na ba si Catherine or nananghalian? Hindi pa po. Nasa office po. Ay! Sabi ko na nga ba eh. Alam mo yun? Hindi niyo pa lunch break, no? Catherine, kanina mo nalaman na mamibigay kami ng 5 ticket para sa 100 awit para kay Stella. Nanonood po ako sa YouTube. Viewer talaga natin. Eto na. Thank you so much. Pero eto na ang katanungan ko, Catherine. Sinong actress ang pinag-aagawa ni na JC Santos at Kyle Echari? Bella Padilla. Mali! Sino, Mare? Si Kapitana Sisa. Akala ko si Dencio Padilla. Bella Padilla is correct! Congratulations sa'yo, Catherine. Nanalo ka ng 5 tickets para sa advance screening ng 100 awit para kay Stella na gaganapin kailan, Mare? Sa September 8, 2025, ganap ng alas 6 ng hapon sa SM Mega Mall Cinema 2. Catherine, wag mong ibababa ang telepono upang makausap ka ng aming team, okay? Kukunin ng aming team Oo. ang iyong Buhay. Charing. Hindi. Ayan, Catherine, nandiyan ka pa ba? Yes po. Ayan, ibigay mo ang iyong details ha, tapos yan, para matawagan ka namin kung saan at kailan mo, alam mo yun, saan mo kukunin yung tickets mo. Apo. Thank you so much! O, hello sa mga taga-Project 8 Quezon City, diba? Na nakakalo. Bye, Catherine! Bye! Diba, nasa opisina? Yes. Alam mo na, Mari, hindi lahat yan nagtatrabaho. Ginagamit ang internet at telepono ng opisina para tumawag sa Energy FM. Ang galing. Dapat pa na naitanong natin. Kung saan siya nagtatrabaho. Nagkatiket nga, nawala naman ang trabaho. Ano sabi ni Mr. Asimo? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ay, nako, Pangga. Bukas ulit. Bukas ulit po, magkakaroon pa rin po kayo ng chance ang mag-uwi at makapanood ng 100 awit para kay Stella sa darating na September 8 yan, 6 p.m. sa SM Mega Mall Cinema 2 yan para sa advance screening under Viva Films. Diba? Yes. Na nakakaloka. Sabi niya gano'n na para bang Iron Man si Kapitana Sisa sa boses. Oo nga. Bukas ay papayos natin yun sa ating Correct. supervisyong teknikal. Hindi ba? Well, in the meantime, mga pangga, yan, may dadagdag ka pa, Mare. Wala na, Mare. Basta sana, alam mo, pangarap ko yun Na? Yung may may financial freedom ako na bumili ng payong kasama yung kotse. Hindi ka bibili na yung sasakyan na kasama yung payong. Bibili ka ng payong kasama yung kotse. Ganun ka kayaman. Ako naman, tanong. Ikaw? Ang pangarap ko, yung driver. Wow, ang bongga ng pangarap mo, ate, tao. Wala akong pakialam sa kotse. Kahit saan Bermuda grass lang kami. Ang cheap mo. Kahit sa likod ng film center, pwede na ako. Hoy! May kasabay ka si Jonas! Uy, alam mo, gagwardyahan na yun. Nabanggit mo na. Ayoko ng kotse. Ayoko din ng payong sa kotse. Ibigay nyo sa akin yung driver. Wala tayong pag-uusapan. Binabanggit mo yung place to be, kaya tuloy nawawala ng bookingan.
meron na ako na-discovery. O sige, share share ko mo sa yan. inyo sunod. Oo. Wow! Ay, tayo magpaalam na muna, ma. Well, and mga pagka maraming salamat po. Bukas po muli magkarinigan, magkatsikahan na naman tayo para sa isang umaatigabong tsikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!